Magandang gabi po sa ating lahat mga kapito. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan sa Article 25, ang Travel Rule. At bago po tayo magpatuloy, ayaan po natin batiin muna ng maligayang kaarawan ngayong November 2 ang mga sumusunod. Si JP Elaser, Edwin Dimas Tulay, RJ Oyamat Neudi, na ang tunay na pangalan ay Edwin Tamayo Jr., si Chang Perales Tejero, Christian Jaime Go, Ana Lea Almoite, at ganit din po si Coach Ringo Pajarito Jimenez na naglaro po sa FPU Junior during the UAP days at naglaro din po sa Mapua Cardinals ng NCAA Senior. At ganit din po sa belated happy birthday kahapon sa November 1 sa mga sumusunod: kay Roland Jeremiah, Eric Forms, Enrique, Arnel Belo, Oyak Salvacion, at ganun din po kay Gregorio Peña Salinas. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal na may kalakasan at kalusugan sa buong taon ng inyong buhay. Okay po, papatuloy natin ang article. Ito po ang part 2 ng article 25. Yung una pong article na tinalakay natin nakaraang vlog ay tungkol doon sa players with both feet on the floor. Ito naman po, tatalakayin natin ngayon, ito yung while progressing or upon completion of a dribble. Kasi may 8 po itong doon sa nakabila, yung both feet, 3 lang lamang po yun. Pero ngayon, 8 po yan, pero tatalakayin muna natin yung unang 3. Kasi medyo mahabang paliwanagan po ito. At sabi po doon sa article 25.2.1, ang bullet 2, sabi po doon, a player who catches the ball while he is progressing or upon completion of a dribble may take 2 steps in coming to a stop, passing, or shooting the ball. Sa wikang Tagalog, ang sabi po doon, ang isang manlalaro na sumalo ng bola habang siya ay tumatakbo o kapag natapos ang isang dribble ay maaaring gumawa ng 2 hakbang sa paghinto, pagpasa, o pagbuslo ng bola. Okay? Ulay po natin una. Sabi po doon, if after receiving the ball, a player shall release the ball to start his dribble before his second step. Second step. Sa wikang Tagalog, ang sabi po doon, kung pagkatapos matanggap ang bola, dapat bitawan ng isang manlalaro ang bola upang simulan ang kanyang dribble bago ang kanyang ikalawang hakbang. Okay? Ganito po yan. Para may illustration tayo, para mas maliwanag. We are talking about the progressing player. Tumatakbo. Ganito po yan. Ang player po, pag tumatakbo ang player, hindi po pwedeng 2 paa. Isang paa yan, tumatakbo. Okay? Maliwanag pa. Progressing with the ball, he receives the ball. Okay? And receiving the ball, sabi doon, meron siyang allow siyang 2 stop. Na-receive niya ang bola, 1 and 2. Legal po yan. Mag-dribble siya, tungkol sa dribble, kailangan, pag mag-dribble siya, bitawan niya muna ang bola bago iangat itong isang paa. Pag bitawan niya ang bola, nandun pa 2 paa, traveling na siya, violation. Maliwanag ba tayo doon? Yung pangalawa, ang sabi po sa pangalawa, the first step occurs when one foot or both feet touch the court after gaining control of the ball. Sa wikang Tagalog, ang sabi po doon, ang unang akbang ay mangyayari kapag ang isang paa o magkabilang paa ay nakaapak sa sahig pagkatapos na makontrol ang bola. Okay? Ganito po yun. Ito po yung sahig. Progressing siya, sabi sa matakbo siya, na-receive niya po yung bola. Okay? After may receive ang bola, may control na, itong paa na to, yan po ang first step. Okay? Yan ang una. Pangalawa, sabi doon, tumatakbo siya, nakuha niya ang bola, tumalon siya, both feet, yun po ang both feet, first step. Maliwanag ba tayo doon? Yung pangatlo, kaya maganda rin po ito eh. Kasi maintindihan niyo po yung pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8,
para maunawaan natin itong first step sa second step. Okay, ito yung pangatlo. The second step occurs after the first step. When the other foot touches the court or both feet touch the court simultaneously. Sa wikang Tagalog, ang sabi do, ang ikalawang hakbang ay nangyayari pagkatapos ng unang hakbang kapag ang kabilang paa ay nakaapak sa court o ang magkabilang paa ay nakaapak sa court ng sabay. Ulit natin, sa wikang Tagalog. Ang ikalawang hakbang ay nangyayari pagkatapos ng unang hakbang kapag ang kabilang paa ay nakaapak sa court o ang magkabilang paa ay nakaapak sa court ng sabay. Ganito po yan. Okay? Ito po yung saig. Progressing. Batak po siya. Nakuha niya ang bola. Ito ang first step. Ito ang second step. Okay, may second step na. Alamin natin second step. Or, yung pangalawa, sabi niya, tumatakbo. Nakuha niya ang bola. Ito ang first step, tumalon siya, both feet simultaneously. Yan po ang second step. So, at least sana naunawaan natin yung first step, second step. Dahil mahalaga po ito, pag tinalakay natin sa sunod na araw, yung pang-4, yung pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, para hindi kayo malito. Kasi doon po natin i-apply paano po pagtawag ng traveling violation. Okay ba? Tayo lahat yan. Laway na intindihan niyo po ating talakayan. Medyo mahirap po mag-illustration kasi ang travel rules po, pinakamagandang gawin niya pag sa actual na sa court may illustration. Pero ako'y gumawa ng paraan para sabi mo, ito pala merong floor, merong paa. Madaling maintindihan siguro. Okay po. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. At nawa, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay sa aking vlogs. Ito po yung abang lingkod, former PBA referee, Eto Kamarongan, na nagsasabing, bye-bye!